we go through. All the gangsters around know my whole crew. Nickel. Good morning mga kahimas, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Honda Accord. Papakita ko yung likod para maging pamilyar kayo sa mga gusto maglinis or mag-engine wash ng makina para sa mga baguhan. Okay? Napakita ko to para maging pamilyar kayo. Mga nag-engine wash, ayan. Okay? Tayo. So, ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan sa Honda Accord? At syempre, ang kanyang computer box, ayan po siya. Ayan. Ayan. Okay, mga terminal socket na yan. So hanggang baba, kailangan yung cover ng plastic. Yung ibang mga sasakyan or unit ay nasa ibang parte yung computer box. Yung iba nasa loob or depende po sa unit yan. Siyempre ang kanyang intake filter hose, ayan. Takpan nyo ng plastic. Pagkakala ko meron cover to eh. So wala na. Ayan. Takpan nyo ng plastic. At huwag nyo rin kalimutan na tanggalin at ang kanyang balas. Okay, nagloloko din po yan pag nabasa ng tubig yung kanyang balas. So lagi pong dalawa yan. Ayan, 1, 2. Yan, balas ng ilaw. Minsan pag nabasa ng tubig sa sobrang selan ay ayaw gumana ng ilaw ng headlight. Based on my experience, dahil na-experience ko po yun, kaya sinishare ko sa inyo. At marami na ako mga na-engine wash na hindi tinakpan ang kanyang alternator, mga kahimas. Okay? Basta ang pinakamaigi niyan ay tanggalin nyo lang yung negative ng battery. Ito yung positive, ito yung negative. Para walang connection. So sa akin napagtanungan ng mga veteranong gumagawa ng alternator, okay lang daw yung kahit mabasa ng tubig. Wag lang daw langis. Kasi pag nabasa daw ng langis yan, hindi ka agad natutuyo. Hindi ka tulad ng tubig. Okay? Yan. Kaya kung mapasin nyo minsan mga kahimas sa mga minsan mga kahimas mapasin nyo sa mga mahilig manood ng mga 4x4 na sasakyan na nilulusong ng baha. Makikita nyo diba na hanggang sa mirror na yung tubig ay naandar pa rin. Ibig sabihin nyo nababasa yung kanyang alternator. Okay? Basta daw sabi sa mga mekaniko, ang mahalaga daw tanggalin mo yung connection ng battery, yung negative, and takpan mo yung kanyang computer box. Siyempre yung iba naka-snorkel kaya hindi pinapasok, diba? Yun ang based on experience. Ang pahiram ng video, ito yung video mga kahimas. And yan. Siyempre ang kanya insulator, hindi po yung in-spray ng pressure water dahil pwede po yung masira dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet. Ayan, manipis na lawanet po, pwede po yung masira. Mamaya po papakita ko yung tutorial kung paano maglinis ng insulator na hindi gagamit ng pressure water, kung paano maglinis. Okay, so paandarin muna natin bago tanggalin yung kanyang negative ng battery. Tingnan natin kung merong problema. Tingnan muna natin. May nag-sounds, baka makaperate tayo. Start. Okay. So wala siyang check engine mga kahimas. Wala siyang check engine, makikita mo sa gauge nitong Honda Accord. Ayan. So nakalimutan ko pala sabihin para sa mga baguhan, no? Bago kayo magpaandar ng makina ay make sure na naka-parking sa automatic transmission ang kanyang cambio. Sa manual, kailangan naka-neutral. Sa mga manual, naka-neutral.
Kaya sa mga baguhan na hindi marunong paandar, ay wag muna kayo magpapaandar or kumonsulta muna kayo sa marunong magpa-start ng sasakyan. Okay, baka mamaya kasi mangyari sa kaibigan ko ay nagmarunong so pinandar naka-drive pala yung matic. Yun, umarangkada. So pasalamat na lang at hindi nakababa tong kanyang handbrake. Kahit pa paano pigilin pagtakbo. So yun lang mga kahimas, no? Share ko lang sa inyo para magkaroon ka ng mga idea lalo sa mga baguhan. Patayin natin bago natin tanggalin yung kanyang negative ng battery. So ayan ang mga kahimas, may takip ng plastic ang kanyang intake filter hose, syempre ang kanyang balas, at ang kanyang negative ay nakahugot na rin. Syempre computer box, at tinakpan ko na rin yung kanyang ABS. So bali yung pong ABS ay request lang ni customer. Dahil nasiraan po ko siya ng ABS sa mga hindi malamang dahilan. Okay? So okay lang yung mga kahimas. Okay. Mga kailangan natin kahimas ay pressure water, blower, kung wala kayong blower pwede naman air compressor, Joy kung wala kayong automatic car wash machine, paintbrush or detailing brush pwede po, wash mitt, foam or microfiber towel pwede po, engine degreaser or kerosene sa mga tagas or langis sa makina ay pwede po tayong gamit ng kerosene. So ayan mga kahimas, gagamit tayo ng wash mitt at detailing brush. Pwede rin naman po paintbrush or foam or microfiber towel pansabon. So gamit ko lamang po ay Joy. Okay, so kailangan po lahat ng area ay masabon, lahat ng abot, at iwasan po na mahugot ang mga terminal socket. And optional mga kahimas, kapag sobrang dumi ng makina, pwede kayong gamit ng engine degreaser. At kapag mayroon tagas ang makina, maaari kayong mag-apply ng kerosene or gas sa mga area na may tagas ng langis. So ayun mga kahimas, gagamit tayo ng microfiber towel
sa area ng insulator upang hindi tayo makasira. So hindi tayo gagamit ng pressure water. Yan, steam lang mga kahimas hanggang sa makuha natin yung dumi. Okay? Yan. Ipunas nyo lang ng marahan, ng hagod na maganda para makuha ang dumi sa insulator. Then, kapag marumi na ang basahan, maaari nyo siyang banlawan ulit sa may sabon. Steam cleaning mga kahimas para hindi kayo makasira ng insulator. Ayan. Yan dahil yan po ay gawa sa manipis na tela at lawanet. Yung ibang model ay gawa po sa foam na manipis, kaya doble ingat po. Wag na wag po kayo gagamit ng pressure water sa insulator upang hindi kayo makasira dahil nakakaya sa customer or kliyente. Okay mga kahimas, patuloy lang sa paghagod. Shoutout po sa aking mga viewers dyan, bagong subscriber, silent viewers. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking mga tutorial. Ayan mga kahimas, malinis na ang kalahati ng insulator. So kalahati naman tayo. Ayan mga kahimas, marumi. So ihagod na natin yung basahan na ating pinigang maigi upang tayo hindi makasira ng insulator. Ayan, tuloy lang po tayo. Binalawan ko lang po yan sa may sabon na Joy. Doon ko lamang po binabanlawan ang aking basahan, ang aking pinupunas sa insulator. Basta ang mahalaga po ay malinis at maingat ang ating procedure sa paglilinis ng insulator upang tayo po hindi makasira. At pigaan po natin ng maigi ang ating gagamitin na microfiber towel at foam. Pwede rin po yung foam. So hagod nyo lang mga kahimas. Kailangan mahagod nyo yung buong area para mas magandang kalabasan ng inyong trabaho. So okay na mga kahimas, success ang ating tutorial ng insulator. So yun mga kahimas, then after nyo mag-spray ng pressure water ay wag nyo muna alisin yung mga plastic. Okay, wag nyo muna alisin yan. Lahat ng plastic kailangan nyo muna i-blower. Lahat ng mga terminal socket, yan, lahat ng mga terminal socket ay yung blower ng mainam or maigi. Okay,
Yan. Malinis. So ayan na mga kahimas. Tuyo na siya. Basta kailangan ay lagi nyo lang mablower ng maayos itong mga sakit terminal. Okay? Then nakakabit na rin itong kanyang negative ng battery sa paandar na natin. Check natin kung merong check engine. Andarin natin. Okay? Then, kailangan ay automatic transmission. Siyempre kailangan ay naka-parking ang kanyang cambio. Yan, naka-parking. Maganda yan, bata. Pinahanga mo. Andarin natin. Gauge. Check natin kung meron check engine. Ayan, wala pong check engine. Magaling. Lalo ka nilang makukursunadad. Pwede mo pa kami pakitaan ng konting technique mo? Gawang engine wash tutorial. Itong Honda Accord 2014. Ayan. Tayin na natin.